Hello guys, welcome sa ating channel. Kung bago ka pa lamang po sa ating channel, bisitahin po ang ating mga uploads na videos at huwag kalimutang pong mag-subscribe, i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga kaganapan ng ating channel. So ngayong araw na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-compute ng size ng wire sa size ng breaker based on PEC standard. Kasi bakit PEC standard? Ito yung binigay ni PEC na pamantayan para sa sizing ng ating conductor at branch circuit protection. So simulan na natin. So dito, bago natin simulan, ipapakita ko sa inyo muna yung graph na ito. Kung makikita nyo yung graph na yan, ito yung starting current ng motor na possible na umabot siya up to 600 volt, up to 600%. So ito naman yung seconds, 1, 2, 3 up to 10 seconds, na dapat within 3 seconds ay ma-reach na niya yung 100% na starting torque niya. So ibig sabihin, pag nag-start si motor, dapat at least papalo man siya ng 600, pero unti-unti siyang bababa hanggang sa ma-reach niya within 3 seconds, ma-reach na niya dapat si 100%. Ang tolerance po ng motor is hanggang 8 seconds lang. So pag lumagpas na ng 8 seconds, maaring masunog na yung motor natin or masunog yung wire natin, yung conductor natin. So bakit ko po dinidiscuss ito sa inyo? Kasi ang i-compute kasi natin ngayon ay motor na operated na equipment. So yung aircon at saka yung refrigeration, meron pong motor yan. So ang kalagan po kung bakit nalalaman natin itong graph na ito, dahil dito natin ibibase mamaya yung sizing natin ng conductor. So mag-start po tayo sa branch circuit conductor. Under article 4.40 or 4.40 ay makikita yung air conditioning and refrigeration article. So sabi niya sa 4.40.4, sabi niya branch circuit conductor or conductor specify ampacity of conductor to carry the motor current without overheating under condition specified. So ito daw yung conductor o yung wire na dapat yung ampacity niya ay kayang dalhin yung kuryente ni motor na hindi siya nag-overheat or under specified condition. So paano natin malalaman yung ibinigay ni PEC na kondisyon para makuha yung tamang size ng wire na hindi nag-overheat si motor? So kasi madalas pong ginagawa ng iba, at ito ay hindi naman para i-criticize sila or i-down sila or dahil kapwa naman natin sila, kundi gusto lang nating specify yung PEC standard, kasi ito po yung batayan para magkaroon tayo ng efficient and safe installation ng electrical practice. So under 4.40.4.2, sabi niya single phase motor branch circuit conductor, yan, branch circuit conductor supplying on a single motor compressor, excuse lang po, single phase motor branch circuit conductor supplying on a single motor compressor shall have ampacity, yan po, ampacity not less than 125% of motor rated load current. So paano natin malalaman yung rated motor load? So ito po sa table, kung makikita nyo dito sa taas,
sa table 4.30.14.2. Ang table na ito ay tumatalakay sa full load current in ampere, single phase alternating current motors 110 to 240 volts. So ito yung column ni horsepower. Ito yung voltage input natin from 115 volts to 230 volts. So for example, magbibigay tayo ng halimbawa. So burahin muna natin to para may computation tayo. Kasi ang ginagawa po ng karamihan sa atin, ang ginagawa nila is for example yung 1 horsepower, yan yung 1 horsepower na yan, so kino-convert nila sa kilowatt, 746. So dinidivide lang nila ng 230 equals 3.2 equals 3.2 ampere. Tama naman po yun, pero based on PEC standard, malaki po kasi ang pinagkakaiba nila. So ito bibigyan natin ng example. So ito kukunin natin si 1 horsepower, meron siyang full load ampere na 8.0. So FLC times 125%, so 8.0 times 125% is equal to 10 ampere. So nakita nyo po yung kaibahan ng computation natin. Malaki po ang pinagkaiba ng difference nung ginagawa ng ilan saka yung ibinibigay ni PEC na standard. So 10 ampere, titignan natin siya kung ano yung katumbas na cable size para kay 10 ampere. So yung 10 ampere ay pasok kay 2.0 mm squared. So ikaklaro ko mamaya guys, ilalagay natin dito kung bakit 2.0, kasi in-specified ni PEC, sabi niya sa exception niya, sabi niya it shall not be less than 15 ampere. Dapat daw, hindi daw dapat mas mababa sa 15 ampere yung rating ng current ng branch circuit conductor natin. So branch circuit protection natin. So ito 2.0, ito yung size in mm squared. Ito yung 60 degrees Celsius ambience temperature. Ito yung type ng wire, TW, UF, THHW. Iniligay ko lamang po yan na as an example ng type ng wire na gagamitin. 90 degrees Celsius, THHN. So dito tayo sa THHN ang gagamitin natin dahil ito yung madalas nating ginagamit. So 2.0 at least, pag sinabi pong at least is minimum requirements ni PEC na gamitin para kay aircon is at least 2.0 mm squared THHN, thermoplastic high heat nylon coated. So ito po yung size ng wire para kay 1 horsepower. So mamaya ipapaliwanag natin, kasi gaya nga nung una nating diniscuss, yung starting current ng motor is pumapalo siya at least 600% ng motor rated load current. So paano natin mamaya maiiwasan to? At least pwede ka namang gumamit ng 3.5 mm squared THHN para makompensate natin yung starting torque or starting current ni motor na maaring pumalo up to 600%. So dumako naman tayo ngayon sa sizing ng ating branch circuit protection or yung overcurrent protection, yung breaker natin. So sabi niya, branch circuit and short circuit ground fault protection rating under 4.40.3.
Ito po yung tumatalakay kay branch circuit, short circuit, and ground fault conductor. Ground fault protection. Sorry. Under 4.40.3.2 close and open parenthesis A, rating or setting of individual motor compressor shall rating or setting of individual motor compressor branch circuit protective device shall be capable of supplying the starting rated load current not exceeding 175% of motor rated load current. So laging ini-specify ni PEC na dapat yung gagamitin nating size ng wire, size ng breaker ay kaya niyang dalhin yung starting rated load current ni motor compressor. So ang ibinigay ni PEC taliwas sa kaalaman natin na minumultiply lang natin sa 125%, ganyan. Ngayon ang ibinigay ni PEC is 175%. So bibigyan natin ng example gaya ng ginagawa natin kanina, yung 1 horsepower equivalent niya ng 8.0 amps FLC. So ang 8 ampere times 175% is equivalent to 14 ampere. So paano natin kinuha? Example po natin 175 8 ampere times 175% equals 14 ampere. So pasok pa rin po siya kay 2.0. At ang breaker size natin is, ang gagamitin since wala namang pong available sa market na 14 ampere na breaker, ang gagamitin natin para i-match yung ampacity ni conductor sa kani breaker is 20 ampere. Pero sabi din ni PEC, sabi niya kung hindi daw sufficient si 175%, sabi niya when not sufficient to carry the starting current, it shall be permitted but not more than 225% of motor rated load current. So paano po natin iyon gagamitin? Sample ulit natin. Yan, 8 ampere times 225%. Yan po yung ibinigay ni PEC na multiplying factor natin na maximum. Hindi daw po tayong pwedeng mag-exceed dyan. So 8 times 225% is equivalent to 18 ampere. So 18 ampere siya pag 225% ang ginamit natin. So since pasok na siya, hindi na siya pasok kay 20 ampere kasi dapat at least ang gagamitin natin pag continuous duty siya, at least 80% ng allowable ampacity ni breaker ang gagamitin natin lamang. Hindi tayo pwedeng mag-exceed doon. So ang gagamitin natin ay 30 amps na breaker. Yan, 30 ampere size ng CB, at syempre para i-match yung ampacity niya, gamit tayo ng 3.5 mm squared. So ang minimum natin na pwedeng gamitin na safe pa rin under PEC standard is 2.0 mm squared under 175%. Pero pagka 225%, gamitin natin is yung 3.5 mm squared, 30 ampere trip, 30 ampere frame na circuit breaker. So ngayon ay i-discuss naman natin kung paano i-drawing siya i-install yung ating aircon. So
So madali lamang po iyon kung paano siya i-connect. For example, ito yung CB natin. Yan, circuit breaker. Yan. So since meron naman na tayong nakuha dito, pwede siyang 20 amps or 30 ampere. Tapos size ng wire natin is 2.0 mm squared or 3.5 mm squared THHN. So ito yung AC mo. Yan, kung window type po siya, syempre pupunta siya sa outlet. Meron pong yan, pupunta po siya dyan. Ito po yung line 1, line 2. Syempre kay earthing siya pupunta. So ganyan lamang po ang installation yan. So sana po ay marami kayong natutunan sa video natin. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para sa susunod nating uploads. Sa susunod ay talakayin naman natin, kasi marami po sa mga katanungan na kung paano daw ang tamang pag-compute kung isa or dalawa, tatlo ang aircon mo sa bahay. So yun ang sunod nating tatalakayin. Bisitahin lamang po ang ating channel. Marami po akong mga uploads doon. Marami pong salamat at God bless po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless. Thank you.